Dear DJ Chloe, panganay po ako. At sa totoo lang, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong narinig ang mga katagang, "Kaya mo na yan! Ikaw ang panganay eh." Pagpasensyahan mo na sila. Ikaw ang mas nakakaintindi. Ikaw na muna mag-abono. Ikaw naman ang may trabaho eh. Mula pagkabata, parang sinanay na ako ang kakampi, ako ang tagasalo, at ako ang tagapagligtas. Lagi akong pinapaintindi. Laging ako ang kailangang magbigay. Laging ako ang mas may alam. And for years, DJ Chloe, I carried that with pride. Akala ko kasi that's what being a good panganay meant. When I graduated college, lahat masaya. Pero sa isip ko, kailangan start na ng trabaho para matulungan ko na sila. At ang una kong sweldo, hindi ko pa nga nahahawakan ng matagal, hinihingi na sa akin. Para sa groceries, para sa pambayad ng ilaw at tubig, pamasahe ng mga kapatid ko. Wala namang problema. Kasi sabi ko sa sarili ko, para ito sa pamilya so natural lang. Pero DJ Chloe, ang totoo, habang tumatagal po, hindi lang pera ang nauubos. Pati na rin ako. DJ Chloe, nagtatrabaho ako sa umaga, naglalakad ng pauwi dahil wala ng budget. At pagdating ko po sa bahay, sasalubungin ako ng tanong na, "May dala ka bang ulam? May pamasahe ka para bukas?" Kasi si Bunso walang baon eh. Wala naman akong sinabing hindi ako tutulong. Pero parang naging obligasyon na. Hindi na pasasalamat. Parang na-assign na lang ako bilang provider. At hindi na anak. Hindi na rin kapatid. Isang beses, sinubukan kong hindi magbigay agad. Nagtabi ako para sa sarili kong check-up kasi ilang buwan na akong nahihilo, pagod, at stressed. Alam niyo po ba kung anong sinabi sa akin? "Selfish ka. Ang dami mong iniisip na sarili mo lang. Hindi ganyan ang totoong panganay." And you know what, DJ Chloe, it really broke me. Dahil po sa gitna ng pagod ko, guilt po ang isusukli. Dahil gusto kong mabuhay, ako pa ang masama. DJ Chloe, I feel stuck. Pag sinabi kong pagod na ako, ang dating po sa kanila, nagbabago na ako. Pag hindi ako makakapagpadala, ang dating nakalimot na ako. At kapag may iniisip ako para sa sarili ko, ang dating ay wala na po akong pakialam. Napakabigat. At sa totoo lang po malungkot. At ang pinakamasakit, walang nakakapansin. Kasi nga ako yung matatag. Ako yung dapat laging maayos. Ako yung may trabaho, may income, may utak. Ako yung nakapagtapos. Pero Chloe, sino ba ako kapag wala na akong maibigay? Wala bang halaga ang pagkatao ko kapag hindi ako provider? Hanggang saan ba ang sakripisyo ng isang panganay? At kailan ba ako pwedeng huminga nang walang kasamang guilt? Gusto ko pa ring tumulong, pero gusto ko ring mabuhay. Gusto ko ring maramdaman na anak pa rin ako. Hindi ako yung inaasahang magpalakad ng buong pamilya. Hindi ko alam kung masama po bang mapagod. Pero DJ Chloe, pagod na po ako. Letter sender, J. Hi J. Well, first, let me say this with all the sincerity I can give you or I can tell you through this podcast. You are not selfish for feeling this way. Hindi ka makasarili, okay? Tao ka lang. You're human. Pagod ka rin, napapagod. You are tired and you deserve rest. Also, what you're feeling ay hindi yan isang drama. You know, it's the weight of responsibility handed to you nang wala man lang warning.
No manual at wala ring exit plan. It's exhaustion, not just from work, but from constantly carrying others while trying to stay whole for yourself. Well, you became the family's provider, but somewhere along the way, they forgot you're also a person. Dear Jay, ang pagiging panganay ay hindi siya dapat isang sentensya. Okay? Hindi siya life sentence, kumbaga. It's not a contract that says, ubusin mo ang sarili mo para sa lahat. Unang-una, hindi ka naman ATM. At lalong hindi ka superhero. You are allowed to want balance. You are also allowed to want to build your own life without being branded as ungrateful. Masama naman talaga sa loob yun. You know, there's this dangerous narrative in Filipino families. Pasensya na po Pero ito talaga yung napapansin ko. That the firstborn is the second parent. But that is not how it should be. Support should be given out of love and not out of pressure. And help should be asked with gratitude and not with guilt. You're asking the right questions. Sino na ba ako pag hindi na ako makakapagbigay? Who am I when I can no longer give? And Jay, the answer is, well, you are still worthy. Kapag hindi ka na nakakapagbigay, you are still family. And you are still enough. Because your value was never supposed to be measured in remittances, padala, or monthly contributions. You don't owe anyone your whole life just because firstborn ka. So what now? Paano na ngayon? Anong gagawin natin? Step 1, magsimula ka ng mag-create ng boundaries. Not because you love them less, but because you can't give from an empty cup. Anong ibibigay mo kung ikaw mismo wala nang natitira para sa sarili mo? Have that difficult conversation. Sabihin mo, hindi ako umaalis pero gusto ko ring mabuhay. Gusto kong tumulong pero hindi ko kaya ang lahat. And step 2, acknowledge what you've already done. Okay? Your sacrifices count. And if no one says, thank you, well, let me be the first to say it today. Thank you, Jay, sa mga sacrifices mo. Salamat sa pagpupuyat. Salamat sa pagbibigay kahit pagod. Salamat sa hindi nila nakikita kasi ramdam mo. Step 3, begin investing in yourself. Because your future matters too. Hindi ka masama for wanting your own dreams, your own space, your own peace. You are not abandoning them. You're just choosing to include yourself in the picture. Gets mo yon? So, Jay, your role as a panganay should not erase your right to rest, to have joy, and to healing. Hindi ka selfish for needing a break. You're brave for speaking up. And you're wise for realizing that sacrifice without limit becomes self-destruction. So let this be your turning point, not to stop loving them, but to start loving yourself equally. Because at the end of the day, no one can carry the world alone, not even the panganay. Pahinga ka, Jay, okay? You know, the kind of rest that doesn't ask for permission. You've earned it and you deserve it. Thank you so much for your letter, Jay, and virtual hugs to you. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, You can check out our videos by clicking here. and don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.